Ilan po mga kababayan si Dante Maravillas. Laking problema yung kinakarap ni Kongresmyo Kiko Barsaga. Bakit niya Mr. Maravillas? After siyang masuspend mga kababayan for 60 days, matatapos na yung kanyang suspension. Una, sinabi ng kanyang mga kasamang members dati, kasi siya dating member din ng National Unity Party. Before niya itong si Kiko Barsaga makabalik o mag-lapse yung kanyang suspension na 60 days next month, kailangan na niya na magsailalim muna sa psychological test kung fit siya na bumalik sa pagiging congressman. Ngayon naman po, dumaldal uli itong si Kiko Barsaga. Ina-accuse ngayon yung mga members ng NUP na tumanggap ng bribe mula sa isang negosyante, si businessman Enrique Razon daw. Binayaran ito mga congressmen para lang isupport yung speakership ni Martin Romualdez. Umusok po yung mga official members and officials ng National Unity Party. Sa korte niya tayo magkita. Pero ayaw pa rin magpaawat ni Kiko Barsaga. May latest post pa rin siya mga kababayan. Isabi ko sa inyo. Pero yung mga DDS po, tuwang-tuwa kay Kiko kasi sabi ni Kiko Barsaga, ako niya ang bagong Jose Rizal. Si Kiko Barsaga na po ang kinikilala ngayon. Naniwala man yung mga DDS. Siya na yung kinikilalang bayani. Bayani ng mga may sayan siguro niya, Mr. Maravillas. Malamang. Ito yung balita ngayon sa Galit na galit si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sabi dito, NUP to take legal action against Barsaga for bribery claims. Talagang naghanap ng sakit ng ulo. Itong si Kiko Barsaga, sabi nga, I want problems. May, parang yung naririnig kong ano bang tawag doon? Yung joke na video po, I want problem. Ito ngayon ang balita. NUP vows Raps versus ex-member Barsaga over false claims. Pero ayaw talagang magpaawat ni Barsaga. Ito yung latest post niya. If Congress will not stand for the Filipino people, then I will. I'll fight Enrique Razon in court and expose his corruption to the world. Kiko Barsaga. Wala man pong pumipigil sa inyo. Di, harapin mo sa husgado. Di ba? Unang-una, talagang mapipilitan kang harapin sa husgado. Hindi si Enrique Razon, kundi yung inaakusa mo na mga kasama mo mismo sa Kongreso at members ng National Unity Party na in-establish ng tatay mo noon. Yung tatay niya, hindi na lang binigyan ng honor ni Kiko Barsaga, ipinaya yung kanyang tatay na sumakabilang buhay na po. Sinira yung legacy ng kanyang tatay. Respetadong member yung tatay niya ng Kongreso at isa sa mga pillars ng National Unity Party. O ngayon, mismong yung mga dati niyang kasama ang magpa-file sa kanyang ng kaso dahil inaakusan niya na tumanggap daw ng suhol para i-support si Martin Romualdez. Ayan po, umusok si National Unity Party Head Deputy Speaker Ronaldo Puno po. Yung sabi dito po sa balita ng Inquirer. In a statement, Deputy Speaker in Antipolo City, Representative Ronaldo Puno called the claims baseless and malicious anya, noting that Romualdez ran unopposed for the speakership at the start of the 20th Congress last July. There was no contest anya to claim that bribes were paid in a situation where there was no contest at all defies logic. Tama. Ba't ka pa kailangan mga kababayan na magbigay ng bribe? Wala naman talaga, Mr. Maravillas, sa logic yung mga pinagsasabi ni Kiko Barsaga. Kaya nga na-suspend. Kasi kung ano-anong kataranta doon yung ginagawa. Pero maganda yan.
para tuluyan ang mga kababayan ma-expel as member ng Congress kasi isa siyang kahihiyan hindi lang sa kanyang pamilya, kundi kahihiyan siya, mga kababayan, ng buong Kongreso at sa kakahiyan ng Pilipinas. Imagine pumili yung mga taga Cavite, mga kababayan, ng ganyang representative. May tama. Kaya sabi ni Puno, magpa-file niya kami ng kaso laban sa kanya. Yung iba pa niyang mga members ng partido na kanyang pinangalanan would also pursue legal action. Barsaga, himself a former NUP member, alleged in a recent social media post and public statements that his former party mates daw tumanggap ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon in exchange for backing Romualdez during the 2025 House Speakership race. So sabi ni Puno, he chose anya to malign all members of the National Unity Party, a party once led by his own father, si Elpidio Barsaga, in one that he himself joined. Payag po ni Puno to turn around anya and accuse the NUP of criminal conduct without evidence shows a reckless and deeply irresponsible contempt for the truth. Wala eh. Wala sa ulog ang pag-iisip ni ano. Kaya importante talaga, ipurso ninyo yung kailangan talaga ni Kiko Barsaga i-require na magsailalim po muna sa psychological test para malaman kung fit ba siya na bumalik bilang member ng Congress. Kung halimbawa sa niya siguro psychological, Mr. Maravilla, psychiatric test. Tama, mali ako. Psychiatric test. Kumbaga siya fit. Kasi pag hindi po, kailangan pong sumailalim siya sa sa rehabilitation. Isama na si Sarah. Saka si Libiste. Kasi pari-parihas mga kababayan nagpapakita ng kakaiba na manifestation, mga kababayan. Di ba? Kaya nga sila magkakasundo. Magkakaparihas. Kaya tingnan ninyo, ang gulo-gulo na ng ating bansa. Kasi itong mga taong ito ang nanggugulo. Di ba po? Kung ano-anong pinagdadaldal, mga kababayan. Ngayon, sabi dito sa report ng GMA naman po, sought for comment, Barsaga said his allegations have merit. May merito niya. I will reveal the evidence once I return to Congress. Sabi ng mga nag-react si Junicio, sana sa hearing, mag-meow-meow din siya. Sabi ni Lemuel, kung mag-akusa ng walang resibo at ikakasira ng inaakusa, good luck sa nag-akusa. Sabi ni Mark Anthony, bago kasi mag-accuse, dapat laging may backup na ebidensya para hindi ka madimanda. Tingnan mo si Trillanes, kahit puro accuse sa mga Duterte and madimanda kasi may resibo. Sabi ni Rihina, Hero Mental Hospital, nandito po yung isa niyong pasyente. Ginawang comedy ng mga lokong ito ang Kongreso. O di ba? Pinirwisyo po tayo ng mga taong ito. Sayang pasweldo po. Sabi ni ni Lisa Liz, if he cannot substantiate his accusation, he should be held accountable for defamation. Sabi ni Manny Monse, hindi nagbabago. Kabaliktaran ito sa sinabi ni Jose Rizal, kabataang pasaway na to. Sabi ni Dong, expel him. Sabi ni Rod Robinson, kick him out siguro. Kick him out. Kick him out. Sabi ni Cesar Canlas,
Hindi na magbabago yan dahil nakatikim ng popularidad. Akala niya kaya niyang gawin lahat. Ungas lang. Sabi ni Vivian Castro, dapat lang mirong sanksyon. Yang mga ganyang lawmakers, nakakabastos eh. Sabi ni Wenny Calpe, tuluyan ng tanggalin sa Kongreso. Pasaway naman talaga. So anyway, yan po yung short video natin. Abangan na lang natin po ang mga susunod na kwentong meow-meow. Baka sa susunod talagang matuluyan na to, ma-expel sa as member ng Congress. Di mabuti naman po, deserve. Di ba po? Pakishare na lang po ninyo ng ating video at paki-click subscribe na rin po dito sa ating YouTube channel. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.